Ay, magandang mga Jill and Lucy, no? Sa ating mga. Ayan. Sir, may mga balita po na parang pati ho, syempre ang ating mga mangingisda ay apektado nga po nitong taas presyo sa langis. At yung mga gasolinahan, hindi na po sila nagbebenta nung yung inilalagay ko sa mga galon. Oo. Eh di ba ho yung ating mga mangingisda, ganun po ba sila bumibili ng kanila hong petrolyo? Yes, sila po yung gamit namin. No? Kung maliit lang, kung kunti lang, halimbawa, kung 4 litro na gano'n lang. Condition matagal na panahon na yung nagamit. Kaya ano ka lang ba kaya, no? Yung Sir Fernando, okay lang po ba kung babalikan po namin kayo saglit? Ayusin lang po natin yung ating pong linya. Opo, babalikan po namin kayo, sir, ha? Sandali lamang po. Sayang yung ating pakikipag-ugnayan sa pamalakaya kung hindi natin maintindihan dahil sa linya. So, alam niyo ho, maraming mga kasama ho natin talaga, yung mga mangingisda. Kung titingnan ho natin, araw-araw po nagpapalaot itong mga ito, gamit po nila sa kanilang pamamangka at panghuhuli ng isda ay krudo talaga. Kasi syempre, kuya, yung mga bangka, wala naman silang parang mga jeep na may gasoline station, di ba? Na parang paparada lang sila na ganun, tapos magpapakarga na sila ng krudo. Kaya nga. So, ito na, balikan na natin ang pamalakaya chairperson, si Sir Fernando Hicap. Sir Fernando, welcome back sa programa. Pasensya na ho. Magandang umaga po. Magandang umaga ulit, no? Ramsey Engine. Tama po yun, no? Traditional na po yun. Napakatagal ng panahon, no? Maliit pa ako, gamit na namin pag bumibili ng gasolina. Kung 4 na litro lang, yung galon ang dala. Pag lagpas sa 4 na litro, yung container na plastic. Hindi naman bawal yun eh. Kung merong ganon, no, na nagbabawal doon sa paggamit na, baka may hoarding na. Kaya kailangan imbestigahan. Okay. Pero sa ngayon, sir, wala naman pong na-experience yung ating pong mga mangingisda na parang sila po ay bumili ng gasolina tapos dahil ang dala nga ho nila ay galon, hindi po sila pinagbilhan. Bibentahan, oo. Wala pang report sa amin at ako, di ko pa naman naranasan yun, no? Bumili ako kahapon pero di ko pa naman naranasan, nakabili pa naman ako. Kaya baka sa iba, no? Kaya nga yung kailangan talaga imbestigahan yan eh. Kapag gano'n na yung taktika ng gasoline station, baka isang taktika niya yun para mag-hoard. Okay. Sir Fernando, sa sitwasyon na meron ho tayo ngayon na nag-uutay-utay ho ng pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, mas lalo na ho ang krudo na isa sa pinakamalaki ang itinaas, kamusta na po ang pagpapalaot ng ating mga mangingisda at gaano na ho kalaki ang nababawa sa kita ng ating mga mangingisda? Ramsey, bago pa ito na-epekto nitong gera sa Middle East ng tong napakalaking pagtaas. Ang namin, taya namin aabot na sa 80% ng bawat paglaot namin yung gastos sa gasolina o krudo na aming gamit. Kaya kung ganito, naabot sa may 20 piso yung tataas niya, baka aabot na sa 100% ang gastos namin, gasolina pa lang. Dalawang tama nun sa amin, no, Ramsey? Kasi una, tataas yung gastos mo tapos yung nahuhuli mo patuloy na lumiliit. No? Kaya tapos, minsan sinasamantala pa ng mga traders yan kapag tumataas yung gasolina, sasabihin nila, mababa ang bilhin nila kasi kailangan nilang mabawi doon yung gastos nila sa mataas na gasolina sa transportation. Kaya walang pupunta yung mga mangingisda, talagang gutom, no? Tapos nakakakaba kasi ito nakakakaba at nakakatakot para sa amin. Kasi kung ngayon nga ay halos marami na rin, no, na na-report sa amin na dati 6 hanggang 8 oras yung laot nila, umaabot na lang ng 4 na oras kasi nga kulang yung gasolina. Kung ganito pa kalaki, baka totally yung mapilitan, no, na sila huminto. Kasi kung wala na magpapautang sa kanila, dahil kung lagi na lang lugi, no? Kaya ito yung nakakapangamba sa ang kukuha ng pagkain, yung pang-araw-araw ng pangangailangan, yung mga mangingisda natin, lalong-lalo na yung nakaasa lang talaga sa pangingisda. Kaya yung kagyat na dapat tulong, no, ng ating gobyerno ay maramdaman. Opo. Sa ngayon, sir, ano po yung tulong na gusto niyo pong ipanawagan sa pamahalaan para kahit papaano makaagapay po sa ating mga mangingisda? Yung fuel subsidy sana, no? Kagyat na mabigyan kaagad. Kaya kahit paano yung 3,000 na sabi nila na ibibigay sa mga mangingisda na fuel subsidy, makakatulong na yon. Kaya lang,
Ang isang comment namin, talagang band-aid lang naman yung fuel subsidy nilang pinagmamalaki kasi 2.7 million registered fisher folks tapos yung mabibigyan lang daw sa amin nung fuel subsidy ay abot lang sa 14,947. Kaya napakaliit, no? Ilan lang yung mabibigyan. Kaya hindi siya sapat at hindi talaga siya solution, no? Ang panawagan namin para immediate na maramdaman natin yung suspension, no, ng koleksyon ng value added tax saka yung excise tax kasi automatic yun, 'di ba? Pag di ka nag-collect, babawas yung presyo ng gasolina, lahat tayo magkikinabang. Hindi lang kami, pati mga consumer. Kasi yung inflation ng pagbilihin nito, hindi rin tataas, di ba? Okay. Alam nyo, ito, sinasabi nga po ng gobyerno, kapag tinanggal daw po ang excise tax, malaki rin po ang mawawala sa gobyerno. Ano reaksyon nyo dyan, Sir Fernando? Yes, tama yun. Siyempre, yun ang epekto nun na mawawala yung koleksyon nila at na bilyon, no, na piso. Pero tulong mo naman sa mamamayan. Hindi ba sila hindi pa ba sila namumulat? Yung laki-laki ng korupsyon, no, ng mga ahensya ng gobyerno at mga elected official. Involved pa yung mga congressman at senador, no? Yun ang dapat mabawasan at yun dapat ang pagkunan, no? Na para matipid yung budget natin taon-taon sa general appropriation. Okay, and so far, ano ho ang mensahe nyo sa ating mga kapwa mangingisda and even sa gobyerno kung meron kayong panawagan ngayon na po, paano pong nais nyo iparating? Panawagan natin sa administrasyon ni Bongbong Marcos, kung talagang seryoso, no, ang gobyerno ni Bongbong Marcos na tulungan yung mamamayang Pilipino, lalo tigit, no, yung mga producer tulad ng mga mangingisda at magsasaka, mga transport sector na direktang kumukonsumo ng langis, ay kagyat ay suspend yung koleksyon ng value added tax saka excise tax. Tapos panahon na para i-repeal yung oil deregulation law. Kasi punot dulo dito hanggat hindi nasa control, no, ng gobyerno yung oil industry natin na pili sa control ng mga pribadong sektor, talagang magpapatuloy yung ganitong kalakalan na kung saan pinagsasamantalahan ng mga kartel sa langis yung presyo, no, ng gasolina sa ating bayan. At sa ating mga mangingisda, siguro ang panawagan ko na maging maging aktibo na, dapat ay tipid. Kailangan tayo nating magtipid kahit papaano. Kung merong pamamaraan, no, yung mga malalapit sa atin, kung hindi na tayo nakapangisda, tiyakin natin yung pangisda natin kung saan tayo nangingisda na malapit, ay mapangalagaan na natin yan, no? Yung mga mapapanirang mga proyekto dyan tulad ng reclamation, dredging, no? Sama-sama na nating tayong kumilos na mapatigil yan. Kasi yun ang nawawala sa atin Dati-rati, traditional kasi, Jean and Ramsey, kapag merong masamang panahon, no, bagyo, doon lang kami sa tabi ng isda, naglalakad lang, meron na kaming nakukuha pang-ulam, pero kapag dineneeds, saka ni-reclaim at tinabunan yun, ang layo na namin. Sa ngayon, no, yung Manila Bay, doon na sa Sambales, Mindoro, nangingisda. Kaya yun ang kailangan nating pagsama-sama at kumilos tayo. Pangalagaan natin yung pangisdaan. Huwag natin payagan na tabunan yung ating mga pangisdaan. Okay. Maraming salamat po, Sir Fernando Hicap ng Pamalakaya. Good morning po. Maraming salamat, Ramsey and Jen, no, sa inyong programa.